sa sorry kay nagkaputol-putol ang akong power din eh. Pero usab mayong gabi sa tanan, pasalamat ta sa higayon na pod nga padayon ta sa atong devotion, evening devotion. Gabi wala na human kay nag-burn out din eh. So hope and pray for this evening wala ra interruption sa to power. So salamat sa inyo nga padayon nga pakiguban kanako sa atong devotion kada gabi. Ako panghinaot nga nagitay makatunan nga balaan nga pulong sa Ginoo aron nga magtubo ato espirituhanon nga pag-alaga diya sa Ginoo, mag-close pagita diya sa atong buhi nga Dios nga ginaalagad. So karong gabi na po tayo sa ka bersikulo nga ato nga pag-meditate karon sa atong devotion. So kabayon ta nga pinaagi niini makadugang na pod sang mga kahibalo diya kanato espirituhanon aron nga maglig-on pagyud ang ato nga pag-alagad sa Dios. Sa ma-pray ta usa, langit na og may gugmao nga Dios, Ginoo, tagiya ka sa among kinabuhi. Salamat sa panahon na pod nga gihatag nimo kanamo aron nga makapadayon sa among devotion sa karong gabi. Salamat sa maayong panahon nga gihatag nimo. Amo Ginoo nga pagampo nga unta itugot nimo nga walay mga power interruption karong gabi. Salamat sa mga friends namo Ginoo nga naga-support niini, mga kaigsuonan namo, amo mga relatives, classmates, bisan pa sa mga co-workers Ginoo sa imong vineyard. Salamat sa ilang support, mga prayer Ginoo. Ubani kami karong gabi, tagi kami kaalam, interest Ginoo sa pagpaminaw sa iyong balang pulong. Nagitugyan na mo, gisalig, sa ngalan ni Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Okay, bali, ato karong gabi, ato nga i-meditate, ato tunan na po ang Luke chapter 6, verse 45. Luke chapter 6, verse 45, dirita hatag gamay nga focus nato diya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Oy. Ako basahon din sa 45, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga ana sa iyang kasing-kasing, apan ang tao nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Ako subon ang last nga verse nga phrase, kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Mao ning prinsipyo sa Biblia nga ingon niya kung unsa naa sa ato kasing-kasing, mao na siyang mga nagagawa sa ato nga mga baba. So ari, ato tema karong gabi a person's heart determines the quality of their fruit. A person's heart determines the quality of their fruit. Ma-determine ko no, mahibaluan ang tao, ang kasing-kasing sa tao, kung unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao, pinaagi sa iyang nga fruits. Unsa man na ang iyang fruits, ang iyang pagsulti o ang iyang buhat. That is, naan na sila relationship sa action nimo kung ang imong pagsulti. That is why a person's heart determines the quality of their fruit. So a good heart produces good things, and an evil heart produces evil things. Mao nang prinsipyo sa Biblia. Kung unsa kuno ang naa sa imo kasing-kasing,
Kung maayo ang naa sa imo kasing-kasing, ang resulta na is maayo pod ang iyang resulta. Pero kung dautan ang naa sa imo kasing-kasing, resulta niya is evil things, mga dautan nga mga butang maoy nagagawas. Makita sa imong kinabuhi. That is why karong gabi ang pulong sa Ginoo magsulti na pud ya kanato paano nato ma-determine ang kasing-kasing nato or sa tao. So ari ang inner versus outer, ang sa sulod ug ang sa gawas. Ingon niya, the verse highlights the principle that what is within a person, their motives and values, is reflected in their words and actions. So, kung unsa kuno ang naa sa sulod sa tao or sa kasing-kasing sa tao, unsa man ang iyang motibo sa iyang mga sa sulod sa iya kasing-kasing, maunang makita sa iyang mga madungog sa iyang mga panulti, iya words, and then sa iyang mga deeds, sa iyang mga action, sa iyang mga ginabuhat. That is why maunang pagdetermine sa Ginoo paghibalo kung unsa ang kalidad ni ana nga tao, kung unsa ang kahimtang sa kasing-kasing sa tao. So, good and evil, good versus evil. The comparison of a good heart produces good things, and an evil heart produces evil things. Is the key aspects of this verse. Nga versikulo 20 sa 46, 45, naghisgot kani nga kung maayo ang naa sa kasing-kasing sa tao, ang resulta na maayo pod ang mga butang nga nagagawa sa imong mga baba. Sa imong mga aksyon maayo pod. Sa imo ginapakita sa society, sa ginapakita nimo sa imong mga silingan, maayo pod kay maayo man ang naa sa imo kasing-kasing. Apan kung dautan ang naa sa sulod sa imo kasing-kasing, dautan pod ang makita sa imo nga mga aksyon. So that is a principle sa Biblia nga kung unsa ang naa sa sulod sa imo kasing-kasing, mao pod nang mugawas sa imo nga baog sa imo nga pag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. And then ari pagyod ingon niya, fruit as a reflection. The concept of fruit, especially in the context of a tree, is used to illustrate that a person's character is revealed by what they produce, whether it be good or evil. So, ang gigamit niya as reflection, ang gigamit niya nga comparison is ang kahoy. Kung ang kahoy ingon niya is maayo ang kahoy, then maayo po ang iyang bunga. Kung walay sakit ang kahoy, then maayo po ang iyang bunga. Pero kung may daot ang kahoy, dili po na siya mamunga siyang maayo. Daot po na ang iyang bunga. The same as ang tao, kung ang tao is dautan ang naa sa iya kasing-kasing, and then makita na kung unsa ang resulta na sa iya nga mga pagbuhat o sa iya nga mga pagsulti. So that is ang example din ni ang usa ka kahoy. Kung unsa ang kahoy, then mao ginambungan niya. And then the heart is as a source. The heart as a source. Ang kasing-kasing, ang ato nga kasing-kasing is mao na ang source sa tanan. Mao nang ginagikanan sa tanan sa nagagawa sa ato baba sa ato mga aksyon diha nagikan sa ato nga kasing-kasing. That is why kini nga bersikulo nag-emphasize that speech is an outflow from the hearts. So kanang nagagawa sa ato nga mga baba, then mao nang gikan diha sa ato nga kasing-kasing. So that is why indicating that words are a window into a person's inner state.
So kanang ato panulti, mauna siyang pultahan, mauna siyang ganhaan sang naa diya sa sulod sa ato nga kasing-kasing. Kung sige kag sultig dautan, then mauna ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung sige kag sultig maayo, then maupod na ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Kay nga naman, kasing-kasing nato, ang heart nato is the source sa tanan nga nagagawa sa ato nga mga baba. So kabayunta nga makuha na to, no, makontrol, ma-manage na to ang ato nga kasing-kasing aron nga ang nagagawas nga mga pulong sa ato mga baba makahatag sang encouragement sa mga nagapaminaw niini. Fruit, hearts as a source, and then the importance of guarding the hearts. The importance of guarding the hearts. Kinanglanon ang pinaka kinanglanon nga ato nga bantayan ang ato nga kasing-kasing. The verse explicitly suggests the importance of nurturing a good heart as it is the source of good actions and words. So ari ang iyang suggestion diya kanato, no? Kinanglan kuno nato nga inurtured nato ato nga punon, ato nga dasigon ang ato kasing-kasing sa mga maayong mga butang. Maayong mga buhat, maayong mga pagbati, maoy butang nato sa ato kasing-kasing. Since ang tanan nga nagagawa sa ato nga mga pulong, sa ato mga baba, kag sa ato aksyon, gikan sa ato nga mga kasing-kasing. So mauna ka importante nga inurtured nato, ato nga padakuon, ato nga hatagan dako nga pagtagad nga ang mga maayong butang mao ang naa diya sa ato kasing-kasing aron mahimo ta nga example sa tibuok kalibutan. So mao na importance of guarding the hearts. And then ari ang mga mga dugang pagyud nga breakdown nga ato nga explanation makita dinhi. The heart as a source, ingon nato nga gi-illustrate niya rin din yung gigamit niya. The verse uses the tree, the example of a tree, and its fruit to illustrate that a person's heart is the source of their thoughts, words, and actions. So gihatagan niya dako nga ang example nga gihatag niya ang kahoy nga pareho siya kuno sang kasing-kasing sa tao ang kahoy. I mean ang kasing-kasing sa tao pareha sa kahoy nga kung maayo ang punuan, then maayo po na ang iyang mga bunga. So ari ang gigamit niya illustrates that a person's heart is a source of their thoughts, words, and actions. Kana ang ato nga hearts. Ang tanan nga naa sa ato kasing-kasing diya nagagikan ng ato nga huna-huna, ang ato mga panghuna-huna, ato mga ginasulti ug ato mga buhat. Mauna siya mag-manipulate sa ato nga mga pagsulti ug sa ato mga buhat. Good evening diya sa kay Sir Michael Ralo. Salamat sa pag-uban nimo, mate. Thank you God sa imong salamat sa imong pag-upod sa aton nga devotion. I don't know kung kabalo ka magbisaya. Pero salamat sa imong God nga pag-uban karong gabi. So ari ang pinaka-source sa tanan nga nagagawa sa aton mga baba kag sa aton nga mga aksyon dira gikan sa aton nga kasing-kasing, sa aton nga heart. So that is why mautong ingon niya nga kinanglanon nato nga
ato ibantayan ang aton nga kasing-kasing, ang aton nga tagipusoon, ang atong hearts, bantayan nato nga maayo ang naadya sa sulod sa atong kasing-kasing, sa atong hearts. So, the hearts as a source. And then, ari pagyudingon niya din words reveal the hearts. Ang another one nga makita nato ingon niya, words reveal the hearts. Ang aton nga mga pagsulti, ang aton mga paghambal, mauna siya ganung magpakita kung ano ang ara sa aton nga tagipusoon, sa aton nga kasing-kasing. So ang bersikulo naghisgot, nagsulti din that a person's words are an indications of what is in their hearts. The words spoken are a reflection of the inner thoughts and motivations. So mauna sa doseno nga sometimes dili nato mabantayan ang aton nga kuano ang ara sa sulod sa ato nga kasing-kasing. That is why karong gabi sa nisa ka reminders nga we must guard our hearts nga maayo nga ang mga maayong mga butang mo ibutang nato sa ato nga kasing-kasing. Sa mao ni ang kuno, words reveal the hearts. Kung unsa ang imo ginapanulti, then mauna ang naa sa imo kasing-kasing. Good evening sa kay Ma'am Sonia Rodriguez, Bayog. Salamat sa from time to time nakasa naga-support sa atong evening devotion. Hatag ka sang gamayng oras aron sa makapakig-uban sa ato nga devotion. So moral implication nato karong gabi is this. The verse implies that we should judge a person's character not just by their outward actions, but also by the quality of their speech and the motivations beyond it. A person's words can reveal whether they are genuinely good or if they are hiding a corrupt heart. So muna ato bantayan, no? Ato gyud ng mga kasing-kasing kung genuine gina, kung maayo ang mga naa sa sulod sang atong kasing-kasing, kay ang magbuwa sina maayo man ng mga panghambal naton pagsulti nato. So and then nato padayonon nari ang mga dugang pagyud nga explanation niya. Our actions and words reflect our inner state. Our actions and words reflects our inner states. Luke chapter 6 verse 45, basahon ako usab sa Bisaya, wala ko Ilonggo diri nga nga Bible. Bisaya lang ato nga basahon. Ingon niya, ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tawo, mauusab ang iyang isulti. Kay kung unsa, kay kun ano ang ara kuno sa sulod sang tagipusoon sang tawo, mao man na ang iyang ihambal. So mao nang prinsipyo sa Biblia. Diya nato ma-determine kung ano ang kinaiya sang usa ka tawo, ang karakter sa usa ka tawo. So a good man speaks good things. A good man speaks good things. Hari ang iyang explanation. A person with a good heart will naturally express good thoughts and actions. Tinuod gina siya kung ano ang ara sa sulod sang kasing-kasing sa tao, kung maayo ang ara sa sulod sang
tagipusoon sang tao mao man na ang iya nga ang ang ara sa iya hunahuna kag sa iya mga buhat. So reflecting the abundance of God within them. Mapakita na niya pinaagi sa iya nga maayo nga ginabuhat. So kabay unta nga kuano maka open pag ini sa ato nga mga una-una. Pastor Silas Bina, salamat sa imo nga pag-uban karong gabi. Thank you God sa support nimo, prayer, and at the same time sa imo nga pag follow sa atong devotion. So a good man speaks good things. An evil man speaks evil things. Similarly, a person with an evil heart will express evil thoughts and actions, revealing the evil that fills their hearts. So, ari, ang dautan ko nga tao, makita po, magasulti siya, makita diya kaniya sa iya mga una-una kag sa actions niya, sa iya mga ginabuhat, dautan pod. Oh, yes, dautan na to gamito, no? Malain siguro sa Ilonggo, no? Sa Ilonggo nga term. Revealing the evils that fills their hearts. Kay ang iya kasing-kasing, ang iya tagipusoon na puno sang mga dautan nga panghuna-huna. Sa napuno sang dautan. So, mga dautan pod ang mugawas diya kaniya. So, ari, balikan nato ang gigamit nato ganiya, importance of guarding our hearts. Nakuha nato, take up nato ni, but we will review. This verse highlights the importance of guarding our hearts from evil influences. Ang ganahan ako nga word gigamit niya din is we must guarding our hearts from evil influences. So that is why ingon sang mga ingon sang mga usa ka pamphlet nga ako nabasa is the same feather flock together. Kung ang mga langgam, ang mga usa ra ka klase sa langgam is kauban gina sila kung uwak ra gina tanan. Pero ang ato ginahatagan di ang ato ginahatagan sang dako nga pagtagad is this. Importance of guarding our hearts from evil influences. Kalibutan nato is daghang mga dautan nga mga influensya nga naa sa ato nga palibot. That is why we must guard our hearts nga dili ta ma-influence sa mga dautan. Kay mga anak kita sa Ginoo. Giluwas kita sa Ginoo aron nga mag-alagad diya kaniya. So we must guarding our hearts from evil influences as what we allow into our minds and hearts will inevitably influence our words and actions. So kung unsa ang gipasulod nato sa ato kasing-kasing, sa ato nga huna-huna, so mugawas na siya sa ato nga words and actions, sa ato nga mga paghambal, sa ato mga pagsulti o sa ato mga buhat. Mugawas na siya kay mao na ang gipasulod nato sa ato kasing-kasing. So that is why we must guard our hearts from evil influences. And then, hari pagyod, padayon na to, okay, our actions and words reflect our inner state. A good man speaks a good things, na-take up na nato, and then an evil man speaks an evil things, and then dirita mo adto sa ato nga lesson makuha karong gabi. Good evening sa kay Ma'am Lucy Redoble sa Davao. Salamat sa imong
padayon sa pag-support sa atong evening devotion. Sa lessons makuha nato karong gabi out of our topic karong gabi number 1 nga lessons makita nato is our words reveals our inner state. Ang ato nga mga pulong, ang ato nga mga panulti maunang magpakita kung unsa ang naa sa ato kasing-kasing. Hope and pray nga we will guard our hearts. Puno nato sa maayong mga butang ang ato kasing-kasing aron nga ang mugawas, ang magguwa sa aton nga baba maayo man. Ma'am Elena Malakapay, good evening dia sa inyo. Salamat sa padayon nga pag-support sa aton nga evening devotion. So ato padayonon ato nga ginatun-an karong gabi. Lesson number 1, our words reveal our inner states. The verse emphasizes that out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Di ba? Mao nang prinsipyo sa Biblia nga kung ano ang ara sa sulod sang imong tagipusoon amo na ang gagwa manguno out of the abundance of the heart the mouth speaketh mo nang ginasulti ginahambal naton. So this means that our words are a direct reflection of what is stored up in our hearts. So pinaagi sa aton nga mga pulong, pinaagi sa aton nga mga paghambal, makita kung ano ang ginsulod naton sa ato kasing-kasing, sa atong nga tagipusoon. Kung maayo man ang magwa sa aton nga baba. Pero kung malain ang ara sa sulod sa aton nga kasing-kasing, then evil things man ang mo guwa sa aton nga mga baba. So, morning number 1, our words reveals our inner state. Number 2 is the importance of guarding our hearts. If our words are a reflection of our heart state, then it's crucial to guard our hearts from evil and cultivate a heart filled with good. So ingon niya kay ang ato kasing-kasing ang atong mga panulti mauna siyang naga-reveal, nagapagpakita sang ato nga naa sa sulod sa ato kasing-kasing, then aton kuno punon ang aton kasi i-cultivate naton ang atong mga kasing-kasing sang mga maayo nga butang. We will filled with good things. Kay kung maayo ang ara sa sulod sa imo kasing-kasing, maayo man ang maggawa. So that is why ang tao nga palaaway, mao gina ang naa sa iya kasing-kasing. Pero ang mga tao nga mahinatagon, ara na sa sulod man sa iya nga kasing-kasing. That is why musugot ka man o dili, kung ano ang ara sa imo sulod sa imo kasing-kasing, mo na ang i-aksyon sa imong lawas. And then, maupod na ang mugawa sa imo nga mga baba. This involves being mindful of what we allow in our minds, such as the things we watch, the people we listen to, and the things we meditate on. So, hope and pray nga i-guard na to ato nga ang mga nagasulod sa ato nga kasing-kasing. Ang mga ginapasulod nato, ginaalaw nato nga mga maayo nga butang sa atong kasing-kasing, then maayo pud ang mugawas. But ingon niya kung na-influence ka sa mga dautan nga mga butang din sa kalibutan, dautan pud ang mugawas. So number 2 is the importance of guarding our hearts. Okay, ato oras na ko ang kita. Number 3, the connection between thoughts and actions. Luke chapter 6 verse 45 highlights the connection between our thoughts, words, and actions.
A person's thoughts and motivations will inevitably leads to words and actions that reflect their inner state. So, pan praying karong gabi makahatag ni sang kwan no gamay nga mga pagtulunan na pudya kanato. Number 4, okay, number 4, this discernment of good and evil. So kinanglan kabalota sang maayo kag malain. Good and evil, maayo ug dautan. The verse provides a principle for discerning good and evil and others, and also in ourselves. If someone's words and actions consistently manifest good, it's likely that they have a good heart and vice versa. So kung makita nimo sa aksyon na nga tao, kung naiusa kuno ka tawo nga maayo ang iyang panulti, maayo iyang mga pag ginabuhat, then mauna maayo ang store up niya diya sa iya kasing-kasing. So salamat sa mga pulong sa Ginoo, nagapainomdom na po diya kanato karong gabi. Good evening Sir Rixton. Salamat sa imong pag-uban permi sa ato nga evening devotion. Kamusta na lang da sa inyo tanan? Sa atong time is kanagid kaayo no. Ubos na gid ang time nato. Practical kwaon nato gamay bisag mga 3 minutes. Practical applications nato kwaon no. Lesson can be applied to various aspects of life. So number 1 nga lesson nga makita nato is our lesson applications, I mean applications nga makita nato, guard your heart. So bantay ang imong kasing-kasing. Kay kung maayo ang ara sa imong kasing-kasing, maayo pud ang mugawas sa imong mga baba ug sa imong mga aksyon. Pay attention to the things you consume, media, people, thoughts, as they can impact the state of your heart and subsequently your words. Atong media, kinanglan nato nga bantayan nga ang mas sulod, ang ato nga tugutan nga mosulod sa ato nga makasing-kasing katong maayo nga makita nato sa ato nga mga media. Ato nga cellphone, ato sa Facebook, tanan makita nato ang mga daotan dili pagpasulod sa imong kasing-kasing. Kay kung unsa ang imong nga gialaw nga magsulod sa imong kasing-kasing, mao nang mugawas sa imong mga baba o sa imong mga aksyon. Sa okay, gamay pa gyud. Reflect on your words. Are your words encouraging, loving, and truthful, or do they reflect negativity, judgment, or unkindness? Mao ba na ang naa sa imo kasing-kasing? Puro ran negatibo nga mga butang ang naa sa imo kasing-kasing. Pag hukom ra sa uban, pag daot sa uban, naa sa imo kasing-kasing, dili na siya mo'y maayo gyud. Unkindness, dili ka sa ganing kindness na sorry nalimot ko sang kindness, maayo sa imong mga kuano, sa imong isig ka tawo. So hope and praying ato ang naa sa ato nga kasing-kasing is maka-encourage sa uban, makahagit diya sa uban. Ang nagagawa sa ato nga baba is kanang mga kamatuoran gyud. So karong gabi mao ni ang diarata kay kuana kay igo na ang atong oras. Practice speaking life. Instead of engaging in gossip, negativity, or critical comments, choose to speak words of encouragement, affirmation, and kindness. Salamat kayo gyud sa inyong pag-uban karong gabi. Pastor Dayono, salamat sa imong
pag-uban sa atong kuano, sa ato nga evening devotion. Dako pud ka nga challenge po diya sa ko ano, imong program sa radio dugay na. And salamat nga challenge pod kana diya kanamo nga magamit po diya sa buhaton sa Ginoo, especially for this evening devotion. So salamat kayo sa inyong pag-uban karong gabi, mag-pray ta. Dalaygong ka langit nga Dios karong gabi sa pulong nimo nga munatun-an. Salamat Ginoo sa mga reminders nimo diya kanamo. And especially Father, thank you for the viewers, mga friends na mo Ginoo nga padayon sa pag-support nining devotion. So tagi sila Ginoo kalinaw bisan pa sa ilang pagpahulay pud karong gabi. And prepare them Father for their mga plano sa ilang kinabuhi. Tugyan namo kag ginasalig karon ang among pagpahulay at tagi kami Ginoo kalinaw. Diya sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas, amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Good evening sa inyo diya tanan. Mayong gabi po sa kay Sir Noli Linogon, kay Pastor Jonaber Tabligan. Salamat sa inyo gyud nga pagpakiguban bisan pa karong gabi and every nights nga inyong pagpakiguban sa ato nga evening devotion. Pasalamat pud ta nga walay interruption karon sa ato nga power. So God bless sa tanan.